Once again, we thank you for our wonderful image of our Mother of the Holy Rosary of Lanabal. No? Salamat sa pagbisita ng ating mahal na ina sa ating parokya. Itong Easter season na to in the merry month of May. No? Next Sunday, June na. No? June na, no? Paalam na sa Mayo, no? Kalahating taon. Tapos na. Paiksi na ng paiksi na yung ating buhay. Joyfully, no? Joyfully. We are excited to go home to our final dwelling place. Yung ebanghelyo natin, the past few days has been a repeat, no? More or less, no? It is the same thing over and over again about the love of God, the love, no? Ulitin ko lang, total kasi napakaganda no? L or D. What is L or D? We love or we die. You love or you die. Imagine, no? Parang anong choice yan? Love or death? No? Why? Ulit kukwento ko yung isang araw, si Santa Rita de Casia. Yung anak niya nakita, yung ama nila pinatay. Di ba? Ang layunin ng bata, dalawang bata, walang ibang layunin kung hindi maghiganti. Revenge, anger, hatred ang nasa puso. Di ba? Siyempre naman, makita mo yung iyong ama pinatay sa mata mo, sa harap mo. Di ba? Of course, understandable. Kaya ito nga ang matinding panalangin ng mahal na ina niya, si Santa Rita. Sabi ni Santa Rita, ito yung kwento. Hindi ko alam kung kaya nyo yung panalangin ni Santa Rita. Sabi niya, Lord, puros galit at pagmumunhi, di ba? Hatred ang nangingibabaw. Revenge. Kung patuloy mabuhay ito at makapaghigante, sigurado, biyahing smoking or non-smoking ang kaluluwa ng dalawang bata, di ba? Sabi niya, kung pupunta lang sa smoking section yung dalawa kong anak, kunin nyo na. Kaya ba natin yan? Kaya nyo ba ipagdasal yan? Lord, kung pupunta lang sa impyerno yung aking anak, kunin mo na ngayong paman. Ang hirap, ano? Pero yung ina, ano ba mas mahalaga? Makapaghigante o pumunta sa langit? Pero sinong nanay kaya dito ang may ganyang klaseng panalangin? How dare you ask the good Lord to take away the life of your child or your children? Kaya nga si Santa Rita, piyesta niya May 22 Patron ng mga desperado, patron ng mga imposible. Dahil dun, di ba? Napakatindi ng kanyang panalangin. That is why we love or we die. Kung hindi pagmamahal ang umiiral sa ating puso, ano na umiiral? Revenge? Galit? Hatred? Ang nangingibabaw? Biyahing smoking section tayo niyan, sigurado. Kung puros galit Kaya konting kalabit lang, nako! Konting hindi mo na napansin, nako! Konting ano lang, galit. Galit sa mundo. Sapagkat sobrang daming galit. Kaya nga sabi, love. Love, I have loved you. The importance of love. We ask the good Lord to help us to love. It is impossible. Kaya nga sabi niya, I will send you the advocate. Di ba? Pag tayo'y idinimanda, ang unang-unang tatawagin natin, abogado, yung advocate, na siguradong ipapagtanggol tayo.
Huwag na natin hintayin pa, idemanda tayo bago tayo tumawag sa Espiritu Santo. Ngayon pa lang, araw-araw, tumakbo na tayo sa Espiritu Santo. Ito rin yung matinding binanggit katulad ng panalangin ni Santa Rita de Casia. Sabi ni Jesus, di ba, do not let your hearts be troubled or afraid. I am going away. Aalis na ako. Sabi niya, I will come back for you. If you love me, you would rejoice that I am going to the Father. You will rejoice. Magagalak kayo, babalik, mawawala na ako, babalik na ako sa Ama. Magsasaya kayo sapagkat ibibigay ko ang Espiritu Santo. We have to let go. We have to let go of Jesus in order for the Spirit to come. We have to let go of our loved ones in order for... Ang hirap mag-let go Yung ating mahal sa buhay, ayaw natin i-let go Pero everything has to go. Lahat mawawala. Yung buhok, mawawala, di ba? Yung ngipin mawawala, yung lakas mawawala, yung ating utak, yung ating memory mawawala, lahat mawawala. Yung mahal mo, yung kayamanan mo, yung talento, lahat mawawala. Everything will pass. We have to let go. Even Christ will have to pass. Even our children have to pass. Lahat mawawala. Ang matitira lang, yung Espiritu, yung ating titulo na ako'y anak ng Diyos, ako'y citizen ng langit. Yun lang ang panghabang buhay. Lahat mawawala. Everything will pass. That is why, in order to be able to do that, kailangan natin ang Espiritu Santo. Kailangan natin no? But we do not want to let go. We have to trust in the Spirit of God. It is not my power, but the Spirit of God in me that will be able to do such things. Muli, the God of the impossible, ang Diyos lang naman ang imposible. Lahat ng imposible kaya ng Diyos Walang imposible sa Diyos. At tatakbo nga tayo sa ating mahal na ina itong araw na ito na ngayon siya ay bumubisita sa atin. Our Lady of the Rosary of Lanaval. Kailangan na kailangan natin yan. Katulad ng sinimula natin sa Misa, di ba? Ang Lady of Lanaval, ang patron ng Philippine Navy. Di ba? Kailangan ba ng tulong ng Philippine Navy? Sino ang kinakanyon ng tubig? No? Ng mga Chino, di ba? Kinakanyon, no? Sino ang binubuli ng mga, di ba? Ng Philippine Navy. Napakaliit. Katulad ng Lanaval, nung digmaan, the 17th century, walang kalaban-laban yung Spanish Navy with the Philippine forces, no? Wala pang Philippine Navy naman noon, yung Spanish Navy laban sa mga Dutch, the mighty Royal Dutch Navy. Walang kalaban-laban. Pero sa tulong ng ating mahal na ina ng Lanaval, nagtagumpay ang Spanish Navy kasama ng Pilipino laban sa mga Dutch. Posible? Wala naman imposible sa Diyos. We pray. We ask the intercession of Our Lady of the Most Holy Rosary of Lanaval, especially for our Filipino Navy, for the Philippine Navy, and for us, na sana tayo magkaisa because of the power of prayer. The most powerful force is the power of prayer. And we ask the good Lord
who we are preparing to receive in the Spirit. No? Pagdating ng Pentecostes, we ask the good Lord to help us to trust in God's love, in God's power, in God's fidelity. He will protect us. He is our advocate. Siya ang magtatanggol sa atin. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Corn na, may popcorn nagluluto, di ba? Sabi, time's up na, time's up na. Di ba? Sige.